Kung nakikita mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Para sa maraming Pilipino, ang bigas at asukal ay hindi lang pagkain, ito ay buhay at tamis. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang isang simpleng ritual kung paano ang paghahalo ng bigas at asukal ng may malasakit ay makakatulong upang buksan ang daloy ng pera at biyaya sa iyong tahanan. Walang mahal na alahas, walang komplikadong orasyon, tanging ang mga bagay na mayroon ka na sa iyong kusina. Kung pagod ka na sa pagiging sakto lang, manatili ka hanggang dulo. Isang maliit na hakbang, isang tahimik na sandali maaaring ito na ang pagbabago na matagal nang hinihintay ng iyong kapalaran. Kung ikaw ay isang Pilipino na nagsikap ng buong buhay, ngunit parang laging dumadaan lang ang pera, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Marahil ay sinubukan mong mag-ipon, magdasal, gawin ang lahat ng tama, pero patuloy ang pagdating ng mga bayarin, hindi natatapos ang utang, at minsan tinatanong mo, kailan naman magiging magaan para sa akin? Sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mong karapat-dapat ka ng makapagpahinga, makaranas ng biyaya, at makatanggap ng malinaw na senyales na ito na ang pagkakataon mo. Sa ating kultura, ang bigas ay buhay at ang asukal ay selebrasyon. Ngayon, hindi lang natin tatalakayin ang pagkain, tatalakayin natin ang enerhiya, malasakit, at kapalaran. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit parang nahaharang ang iyong kasaganaan, kung ano ang tunay na ibig sabihin ng ritual ng bigas at asukal, at kung paano ang isang simpleng hakbang ay maaaring maging isang makapangyarihang paanyaya para pumasok ang kasaganaan sa iyong tahanan at puso. Bakit parang naharangan ang iyong kasaganaan? Maraming Pilipino ang lumaki na naniniwala na basta magsikap ka, magdasal, at magsakripisyo para sa pamilya, magiging magaan din ang buhay. Pero paano kung nagawa mo na lahat ng iyon at parang ang bawat buwan ay laban pa rin? Kung ganoon ang pakiramdam mo, huwag mong sisihin ang sarili mo. May mas malalim na dahilan kung bakit parang nahaharang ang iyong kasaganaan. Isipin mo ang iyong pang-araw-araw na buhay. Marahil, nagigising ka ng maaga, sumasabay sa trapiko, nagtatrabaho ng matagal na oras, nagpapadala ng pera sa mga kamag-anak, nagbabayad ng tuition, nagbabayad ng renta, nagbabayad ng mga bills at pagdating ng sahod mo, parang nakalaan, na ito para sa lahat maliban sa sariling kapayapaan. Tinitignan mo ang iyong wallet at sinasabi, sana naman, kahit minsan, sobra naman, hindi laging kulang. Minsan, parang ang malas ay laging sumunod sa'yo. Pagkat kapag mag-ipon ka na sana, may bigla ang sakit, may nasira sa bahay, may emergency sa pamilya. Nagsisimula ka ng magtaka, may sumpa ba? May malas ba talaga ako? Sa kulturang Pilipino, sensitibo tayo sa enerhiya, usog, bati, inggit, tingin ng iba. Pakiramdam natin, minsan hindi lang ito tungkol sa numero sa bangko, kundi sa mga hindi nakikitang puwersa sa paligid natin. Pero heto ang katotohanan. Ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol din sa enerhiya na dala mo araw-araw. Kapag ang puso mo ay puno ng takot, alalahanin, at pagod, ang iyong enerhiya ay nagiging mabigat. Isipin mo ang iyong espiritu na parang basong tubig. Kung palagi itong puno ng stress, sama ng loob, at wala na naman, kakaunti na lang ang espasyo para pumasok ang mga biyaya. Ilang beses mo na bang nasabi ang mga salitang ito? Hindi ko kaya. Lagi na lang ganito. Wala namang nangyayari kahit magdasal ako. Ang mga salitang ito ay hindi lang basta pangungusap. Ang mga ito ay mga kasunduan na hindi mo namamalayan na ginagawa mo sa universo. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang salita ay may bisa, ang mga binibigkas mo ay may kapangyarihan. Kung paulit-ulit ang iyong dila at isipan na nagsasabi ng limitasyon, unti-unti mong tinatanggap ito bilang iyong realidad. Pero huwag mag-alala, hindi ito para pasamain ka. Sinabi mo ang mga salitang iyon dahil pagod ka, nasasaktan ka, at gusto mo lang makaraos. Ginagawa mo ang makakaya mo sa bigat na iyong dinadala. Nauunawaan ito ng universo. Nakikita ito ni Bathala. Nakikita ito ng iyong mga ninuno. Isa pang dahilan kung bakit parang nahaharang ang iyong kasaganaan ay dahil ang mga karanasan mo sa nakaraan ay nakaupo pa rin sa iyong subconscious. Baka sinabi sa iyo noong bata ka pa. Mahina tayo sa pera. Hindi tayo yayaman. Huwag ka nang mangarap ng mataas. Ang mga salitang ito ay nagtatanim ng mga buto ng limitasyon. At habang ikaw ay tumatanda, kahit hindi mo namamalayan, nagsisimula itong tumubo bilang mga paniniwala. Kaya kahit dumating na ang mga oportunidad, bahagi ng iyong sarili ay nararamdaman na hindi ka karapat-dapat o natatakot na tumanggap ng higit pa.
Maaaring nakakaramdam ka ng guilt sa paggastos para sa sarili, guilt sa pag-enjoy ng pera, o natatakot ka na kapag tumanggap ka ng malaking biyaya, may masamang mangyayari pagkatapos. Pati na rin ang iyong kapaligiran. Kung ang inyong bahay ay laging puno ng reklamo tungkol sa pera, mga away tungkol sa utang, takot tungkol sa hinaharap, ang enerhiyang iyon ay dumikit sa iyong espasyo. Nakakaapekto ito sa iyong tulog, sa iyong mood, pati na rin sa mga desisyon mo. Maaaring mapansin mo ang mga maliliit na palatandaan. Mga barya na nakakalat sa sahig, hindi pinapahalagahan. Mga wallet na laging walang laman o magulo. Mga bills na nakatambak sa isang sulok, hindi nabubuksan dahil sobrang stressed ka na. Ang mga ito ay maaaring mukhang simpleng bagay, pero sa espiritual na pananaw, maaari itong magsimbolo ng nakaharang na daloy. Parang ilog na puno ng basura, paano makakadaan ang malinis na tubig? Ang magandang balita ay ganito. Kung ang enerhiya ay pwedeng harangan, ang enerhiya ay pwedeng pakawalan. Kung ang mga paniniwala ay pwedeng itanim, pwede rin silang palitan. Kung ang inyong tahanan ay kayang magtaglay ng mabigat na vibrations, maaari rin itong gawing magnet ng biyaya. Ang ritual ng bigas at asukal na tatalakayin natin ay hindi lang tungkol sa pamahiin. Isa itong paraan ng pagpapalakas ng iyong isipan at espiritu para muling maniwala. Kapag hinahalo mo ang dalawang simpleng sangkap na ito, hinahalo mo rin ang iyong enerhiya, sinasabi mo sa iyong kaluluwa, handa na ako. Binubuksan ko ang pintuan ng kasaganaan. Hindi na ako mamumuhay upang mag-survive lang. Ako'y karapat-dapat tumanggap. Tunay ang iyong laban. Tunay ang iyong sakit. Pero ganoon din ang iyong kapangyarihan upang baguhin ang iyong kapalaran. At dito magsisimula ang mas malalim na kahulugan ng bigas at asukal. Ang mistikal na kahulugan ng bigas at asukal. Bago natin talakayin ang ritual mismo, kailangan nating maunawaan kung bakit napakalakas ng bigas at asukal, lalo na para sa isang Pilipinong puso. Hindi lang ito tungkol sa mga sangkap mula sa kusina. Ito ay tungkol sa mga simbolo na kilala na ng iyong kaluluwa, kahit na hindi pa ito naipaliwanag sa iyo noon. Simulan natin sa bigas. Sa Pilipinas, ang bigas ay buhay. Kumakain tayo nito sa umaga, tanghali, at gabi. Kahit may ulam o wala, basta may kanin, may lakas. Sinabi ng ating mga magulang at lolo't lola, basta may bigas sa lalagyan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang bigas ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang pangako. Pangako na may laman ang mesa. Pangako na hindi matutulog ang iyong mga anak ng gutom. Pangako na, kahit gaano kahirap ang buhay, patuloy ka pa ring babangon at kakain at magpapatuloy. Espiritual, ang bigas ay kumakatawan sa pagkain ang nagpapanatili sa iyo ng buhay, araw-araw. Katatagan, ang tuloy-tuloy na daloy ng provisions. Pundasyon, ang mga pangunahing pangangailangan na dapat matugunan upang makahinga ang iyong espiritu. Kaya't maraming pamilyang Pilipino ang nag-aalay ng bigas sa mga dasal, ritual, o kahit sa alay at padasal. Madalas ilagay ang bigas sa mesa tuwing may kasiyahan, kaarawan, o simpleng salo-salo kasama ang mga bisita. Sa maraming lumang paniniwala, ang pagkalat ng bigas ay hindi lang nisayang kundi isang senyal na kailangan nating maging mas mapanuri dahil ang pagkain ay sagrado. Ngayon, pag-usapan natin ang asukal. Ang asukal ay tamis. Ito ang lasa ng handa sa pista, mga cake sa kaarawan, leche flan, panghimagas pagkatapos ng isang mahirap na araw. Ito ang ekstra kasiyahan pagkatapos ng pangunahing pagkain. Kapag tinikman natin ang matamis, nakakaramdam tayo ng selebrasyon at ginhawa. Espiritual, ang asukal ay kumakatawan sa kasiyahan, hindi lang ang mag-survive, kundi ang maging masaya. Selebrasyon, mga sandali kung kailan ang buhay ay magaan at puno ng pasasalamat. Karagdagang biyaya, ang insobra, ang bonus, ang hindi inaasahang magagandang balita. Isipin mo ito. Ang bigas ay nagpapanatili sa iyong buhay. Ang asukal ay nagpapaalala sa iyo na ang buhay ay pwedeng maging matamis, hindi lang mabigat at pagod. Kapag pinagsama natin ang bigas at asukal, pinagsasama natin ang mga pangunahing pangangailangan, bigas, at ang matamis na pag-agos, asukal. Ang kombinasyong ito ay tahimik na nagsasabi sa universo. Hindi ko lang gustong mag-survive. Handa akong mabuhay ng isang buhay na matatag at matamis, mayroong provisions at kasiyahan, nakatayo at pinagpala. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang mga bagay ay may dalang enerhiya at alaala. Ang mangkok ng bigas sa iyong kusina ay nakasaksi na sa iyong pang-araw-araw na pagsubok,
sa iyong tahimik na pagkain mag-isa, sa iyong tawanan kasama ang pamilya, sa iyong mga dasal bago kumain. Ang asukal sa iyong garapon ay nakasaksi sa iyong mga simpleng selebrasyon, sa iyong mga coffee moments, sa iyong mga gabi ng pag-isip, sa iyong mga pangarap tungkol sa mas maginhawang buhay. Kaya kapag kinuha mo ang bigas at asukal at hinalo ito ng may malasakit, hindi ka lang gumagawa ng isang random na aksyon. Hinahawakan mo ang mga simbolo na kilalang-kilala ng iyong katawan at espiritu. Sinasabi mo, Panginoon, Universo, aking mga ninuno. Ipinagmamalaki ko ang buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Ngunit handa na rin akong tumanggap ng isang mas mahinahong, mas masaganang kabanata. Ang bigas ay may malalim na koneksyon din sa mga ninuno. Isipin mo ang iyong lola o lolo, nagluluto ng bigas sa apoy, sinusukat ito gamit ang kanilang mga kamay, tinitiyak na ang lahat ay kumain muna bago sila. Para sa marami sa ating mga nakatatanda, ang pagkakaroon ng bigas sa bahay ay isang tanda ng awa ng Diyos. Kaya't kapag hawak mo ang bigas ngayon, hawak mo rin ang mga dasal at sakripisyo ng mga nagdaang henerasyon. Ang asukal, sa kabilang banda, ay konektado sa mga sandali ng simpleng kaligayahan. Ang unang beses na bumili ka ng cake para sa anak mo. Ang maliit na candy na ibinigay mo sa anak ng kapitbahay. Ang kape na ibinahagi mo sa kaibigan habang pinag-uusapan ang buhay. Ang ritual ng paghahalo ng bigas at asukal ay nagdadala ng pagsubok at kaligayahan, nakaraan at hinaharap, sakit at pag-asa. Ito ay nagiging isang tahimik na dasal. Ang aking pang-araw-araw na tinapay ay sapat at sana ang aking mga araw ay may tamis din. Kaya kapag sinabi nating ginagamit natin ang bigas at asukal upang aktibahin ang daloy ng kasaganaan, hindi natin pinapalaganap ang mga sangkap. Ginagamit natin ito bilang mga tulay sa pagitan ng ang iyong puso at iyong isipan. Ang iyong pisikal na mundo at iyong espiritual na mundo. Ang iyong lumang kwento ng kikulang at ang iyong bagong kwento ng isapat at masagana. At ito ang dahilan kung bakit, kapag isang Pilipino ang humalo ng bigas at asukal ng tapat na puso, ang universo ay nakikinig ng kakaiba. Dahil hindi lang ito isang ritual. Ito ay ang iyong kaluluwa na sa wakas ay nagsasabi. Handa na akong tumanggap ng higit pa sa pag-survive. Handa na akong mabuhay ng isang buhay na parehong matatag at matamis. Sa susunod na bahagi, ihahanda natin hindi lamang ang iyong mangkok, kundi pati na rin ang iyong puso, tahanan, at espiritu, upang kapag ginawa mo ang ritual na ito, ikaw ay ganap na nakaalin sa kasaganaan na matagal nang naghihintay para sa iyo. Paghahanda ng iyong puso, tahanan, at espiritu. Bago mo hawakan ang bigas at asukal, kailangan mong ihanda ang isang mas mahalagang bagay, ang iyong sarili. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang estado ng iyong kalooban, ang iyong panloob na mundo, ay nakakaapekto sa kapangyarihan ng anumang dasal o ritual. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging sobrang banal. Pero kailangan mong maging present, tapat at bukas. Simulan natin sa iyong espasyo. Maghanap ng maliit, tahimik na lugar sa iyong bahay kung saan mo gagawin ang ritual na ito. Hindi kailangan maging magarbo. Maaaring isang sulok ng iyong mesa sa kusina, isang simpleng shelf, o isang malinis na bahagi ng iyong kwarto. Ang mahalaga ay, kahit sandali lang, ang lugar na iyon ay magiging iyong sagradong espasyo, isang lugar kung saan ikaw at ang universo ay magsasama. Kung maaari, dahan-dahan mong punasan ang ibabaw. Habang nililinis mo, isipin mong hindi lang alikabok ang tinatanggal mo, kundi pati na rin ang lumang enerhiya, mga alalahanin, mga argumento, mga mabibigat na isip na maaaring nanatili sa lugar na iyon. Maaari mong sabihin tahimik sa iyong puso. Ipinapalabas ko ang lumang enerhiya mula sa espasyong ito. Inaanyayahan ko ang kapayapaan, kalinawan, at kasaganaan dito. Kung may puting kandila ka, maaari mong ilagay ito sa gilid. Ang puti ay kumakatawan sa kalinisan, proteksyon, at liwanag. Kung wala kang kandila, huwag mag-alala, gagana pa rin ang ritual. Ang pinakamalakas na liwanag ay ang nasa loob ng iyong sariling puso. Pero kung magbibigay ka ng kandila mamaya, isipin mo ito bilang isang maliit na araw na nagpapaalala sa iyo na kahit sa madilim na panahon, laging may liwanag na nagmamasid sa iyo. Ngayon, ihanda natin ang iyong katawan at hininga. Magtulungan kang umupo ng komportable. Ilagay ang iyong mga paa ng patag sa sahig kung maaari. Ipinahina ang iyong mga kamay sa iyong mga hita. Isara ang iyong mga mata sandali at huminga ng malalim ng 3 beses. Inhale at exhale.
Sa bawat hininga na palabas, isipin mong inaalis mo ang stress ng araw, ang takot na wala ng sapat, ang pagkabagabag sa gusto mo para sa iyong sarili at pamilya. Karapat-dapat kang maghangad ng mas maganda at mas magaan na buhay. Ang pagnanais na iyon ay hindi makasarili. Isa itong senyal na naalala ng iyong kaluluwa na ikaw ay nilikha para sa higit pa sa patuloy na pagsusumikap. Ngayon, magtungo tayo sa iyong emosyon. Kung ikaw ay nakaramdam ng matinding galit, inggit, o puno ng paghihiganti sa oras na ito, mas mabuting magpahinga muna. Sa maraming pamahiin ng mga Pilipino, tayo'y pinaalalahanan na huwag magluto, huwag magsalita, at huwag magdesisyon kapag tayo ay punong-puno ng negatibong emosyon, dahil ang enerhiyang iyon ay maaaring makialam sa ating ginagawa. Ganito rin ang sa mga ritual. Hindi mo kailangang maging perpektong masaya. Kailangan mo lang maging handang magpakawala kahit kaunti. Maaari mong sabihin tahimik. Aaminin ko ang aking sakit, galit, at takot. Pero sa sandaling ito, pinipili kong maging payapa. Pinipili kong maniwala na may magagandang bagay na maaaring mangyari sa akin. Isipin mo kung bakit mo ginagawa ang ritual na ito. Hindi lang dahil gusto ko ng pera, kundi higit pa riyan. Baka gusto mong matapos na ang mga matagal ng utang. Mapag-aral ang iyong anak ng walang alalahanin. Matulungan ang iyong mga magulang na makapagpahinga. Makaramdam ng seguridad sa iyong sariling tahanan. Tumigil sa patuloy na takot sa bukas. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at imaginin mong ipinapakita mo ang iyong mga dahilan kay Bathala, sa universo, sa iyong mga ninuno. Hindi mo kailangan ng magagarbong salita. Ang iyong tapat na puso ay sapat na. Ngayon, tignan natin ang enerhiya ng iyong tahanan. Kung ang iyong bahay ay laging puno ng reklamo tulad ng wala na naman pera. Lagi na lang ganito. Huwag ka nang mangarap. Ang mga salitang iyon ay nananatili sa hangin. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang salita ay dasal din, ang mga paulit-ulit na salita mo ay nagiging isang uri ng dasal, gusto mo man o hindi. Kaya simula ngayon, kahit bago pa ang ritual, magsimula ka ng magpahinga ng iyong wika. Imbes na sabihin, wala na naman, maaari mong sabihin. Sapat ang dumadating at may parating pang mas maganda. Imbes na, hindi ko kaya, maaari mong sabihin. Matututunan ko. Makakaya ko, dahan-dahan. Parte ito ng paghahanda sa iyong espiritu. Tinetrain mo ang iyong enerhiya na magtungo sa pag-asa imbes na pagkatalo. Huli, ihanda ang iyong pananampalataya. Hindi mo kailangang maunawaan ang bawat espiritual na batas. Hindi mo kailangang malaman ang bawat detalye kung paano gumagana ang universo. Kailangan mo lang maging handa na magsabi. Hindi ko alam kung paano. Pero naniniwala akong may daang ginawa para sa akin. Sa paghahandang ito, ikaw ay inaalingin ang tatlong bagay. Ang iyong tahanan, isang malinis, tahimik na lugar para sa ritual. Ang iyong puso, tapat sa sakit, pero bukas sa paggaling. Ang iyong espiritu, handang magtiwala na ang kapalaran ay maaaring magbago pabor sa iyo. Kapag ito ay naihanda, ang iyong bigas at asukal ay hindi na lang mga bagay. Sila ay magiging mga lalagyan ng iyong malasakit. Ngayon na ang iyong puso, tahanan, at espiritu ay maingat ng naihanda, handa ka nang matutunan ang eksaktong hakbang-hakbang na proseso ng ritual ng bigas at asukal, at kung paano bawat simpleng aksyon ay maaaring magpadala ng makapangyarihang mensahe sa universo na handa ka nang magsimula. Ang daloy ng kasaganaan. Hakbang-hakbang, ang ritual ng bigas at asukal. Ngayon na ang iyong puso, tahanan, at espiritu ay maingat na naihanda, oras na para matutunan ang eksaktong hakbang ng ritual ng bigas at asukal. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa malasakit, pananampalataya, at pagiging present. Kahit ang iyong mga gamit ay simple lang, ang nagpapalakas dito ay ikaw. Maglaan ng oras. Maaari mong i-pause ang video mamaya at sundan ito ng dahan-dahan. Hakbang 1, ihanda ang iyong mga sagradong bagay. Kakailanganin mo. Isang maliit, malinis na mangkok o plato. Isang dakot na hilaw na bigas. Isang maliit na halaga ng asukal, anumang uri na mayroon ka sa bahay. Hawakan ang mangkok sa iyong mga kamay sandali. Isipin ito bilang simbolo ng iyong buhay, minsan walang laman, minsan kalahating puno, minsan umaapaw. Ngayon, pinipili mong punuin ito ng bagong malasakit. Ibulong ng tahimik. Ang mangkok na ito ay kumakatawan sa aking buhay,
aking tahanan, at aking hinaharap. Naway mapuno ito ng mga bagay na tunay kong kailangan at higit pa. Ilapag ang mangkok sa malinis na espasyo na inihanda mo kanina. Hakbang 2, ilagay ang bigas. Kunin ang hilaw na bigas at dahan-dahan itong ibuhos sa mangkok. Habang ginagawa mo ito, isipin ang bawat butil bilang. Isang araw na may pagkain sa mesa. Isang bill na nabayaran sa tamang oras. Isang pasanin na lumiit. Maaari mong sabihing mahina. Habang binubuhos ko ang bigas na ito, inaanyayahan ko ang katatagan, provisions, at lakas araw-araw sa aking buhay. Makaramdam ng pasasalamat kahit na ang iyong sitwasyon ay mahirap pa rin. Ang pasasalamat ay hindi pagpapanggap na perpekto ang lahat. Ito ay pagpili na makita ang pag-asa na umiiral pa rin kahit sa maliliit na paraan. Hakbang 3, idagdag ang asukal. Ngayon, kunin ang asukal at dahan-dahan itong iwisik sa ibabaw ng bigas. Panoorin kung paano ito bumabagsak, kung paano nito tinatakpan ang ilang bahagi, kung paano ito nagsasama. Ito ang tamis na tinatawag mo sa iyong buhay. Habang ibinubuhos ang asukal, sabihin. Habang idinadagdag ko ang asukal na ito, inaanyayahan ko ang kasiyahan, tamis, at hindi inaasahang biyaya sa aking tahanan at puso. Isipin ang mga sandali ng tunay na tawanan, mahinahong pagpapahinga, magandang balita mula sa mga mensahe o tawag, maliliit na tagumpay na nagpapagaan ng iyong puso. Hakbang 4, simulan ang paghahalo ng may malasakit. Ngayon, dumaan tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang paghahalo. Kunin ang isang malinis na kutsara o ang iyong mga daliri, kung komportable ka, at dahan-dahang simulan ang paghahalo ng bigas at asukal. Huwag magmadali. Hindi ito pagluluto. Isa itong pag-uusap sa universo. Habang hinahalo ng pakanan, isipin mong pinapaluwag ang mga lumang hadlang sa pera. Binibigyang linaw ang mga takot at pagdududa. Binubuksan ang mga bagong landas para sa oportunidad. Maaari mong ulitin ang isang simpleng afirmasyon habang hinahalo. Binubuksan ko ang aking buhay sa tapat na kasaganaan. Handa akong tumanggap. Handa akong suportahan. Kung may mga negatibong pag-isip, huwag magpanik. Dahan-dahan mong ibalik ang iyong atensyon sa iyong malasakit. Ang bawat pag-ikot ng kutsara ay parang isang reset, mula sa takot patungo sa pananampalataya, mula sa kakulangan patungo sa tiwala. Hakbang 5, sabihin ang iyong personal na pangarap. Kapag nararamdaman mong maganda na ang paghahalo ng bigas at asukal, huminto sandali. Ilapat ang iyong kamay sa iyong puso at tignan ang mangkok. Ito na ang oras para sabihin ang iyong partikular na pangarap. Maaari mong sabihin ang mga salitang ito. Panginoon, Universo, aking mga ninuno na nagmamahal sa akin. Alam ninyo ang aking sitwasyon. Hinihiling ko na magbukas ang daloy ng kasaganaan sa aking buhay. Tulungan niyo akong mabayaran ang mga utang, matugunan ang mga pangangailangan, at magkaroon pa ng sapat para magbahagi. Gabayan niyo ako sa mga tamang oportunidad, tamang tao, at tamang desisyon. Handa akong tumanggap ng may pasasalamat at gamitin ng matalino ang aking mga biyaya. Maaari mong baguhin ang mga salitang ito. Ang mahalaga ay nanggagaling ito sa iyong puso. Hakbang 6, selyuhan ang enerhiya ng pasasalamat. Pagkatapos mong magsalita ng iyong dasal o malasakit, huminga ng malalim isang beses pa. Pagkatapos, sabihin ang isang simpleng linya ng pasasalamat. Salamat sa mga biyayang mayroon na ako. At sa mga biyayang patungo sa akin. Ang pasasalamat ay parang pagsilyo ng liham bago ito ipadala. Pinapalakas nito ang enerhiya at ipinapadala ang iyong mensahe sa hindi nakikitang mundo. Hakbang 7, saan ilalagay ang mangkok? Pagkatapos ng ritual, maaari mong ilagay ang mangkok sa isang tahimik na sulok ng iyong bahay. Malapit sa iyong altar kung mayroon. O sa isang lugar na pakiramdam mo ay ligtas at iginagalang. Ang mangkok ay nagiging simbolo ng iyong malasakit. Tratuhin ito ng respeto. Huwag ilagay ito sa mga lugar kung saan may mga away, sigawan, o patuloy na reklamo. Maaaring iwanan ito doon ng ilang araw bilang paalala na ang enerhiya ng kasaganaan ay aktibo na. Pagkatapos, maaari mong igalang na itapon ang laman sa pamamagitan ng pagbabalik nito sa kalikasan, kung maaari, o balutin ito at itapon ng tahimik na pasasalamat. Sa simpleng ritual na ito, ikaw ay iginiit ang iyong mga pagsubok. Pinapalakas ang iyong pananampalataya. At inihahayag sa universo ng malinaw at mahinahon.
Handa na akong tumanggap ng isang mas magaan na daloy ng kasaganaan. Sa susunod na bahagi, magpupunta tayo ng mas malalim, gagabayan ka sa isang sandali ng manifestasyon at visualisasyon na makakatulong sa iyong isipan, puso, at espiritu na ganap na mag-alin sa kasaganaan na tinatawag mo sa iyong buhay. Guided Manifestation at Visualization. Ngayon na ang iyong bigas at asukal ay nahalo na ng may malasakit, oras na upang ialin ang iyong isipan, puso, at espiritu sa kasaganaan na iyong tinatawag. Ang bahaging ito ay magiging pinakamainam kung bibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magpahinga at damhin ang bawat salita. Kung maaari, maghanap ng komportableng pwesto. Ilapat ang mangkok ng bigas at asukal sa iyong harapan. Dahan-dahan mong ilagay ang iyong mga kamay, palms nakaharap pataas, sa iyong mga hita, na parang handa ka ng tumanggap. Huminga ng malalim at dahan-dahang huminga palabas. Ulitin pasok at palabas. Ngayon, kung pakiramdam mo ay ligtas, isara ang iyong mga mata. Isipin ang iyong mas batang sarili, ang bersyon mo na nangangarap pa ng malaki, bago ang mga bayarin, bago ang mga alalahanin, bago ang mga kabiguan. Nakita mong umingiti ang batang ikaw, puno ng pag-asa, naniniwala na ang buhay ay pwedeng maging maganda. Ibulong sa iyong puso. Hindi kita nakakalimutan. Ginagawa ko ito para sa ating dalawa. Ngayon, isipin mong ikaw ay nakatayo sa loob ng iyong bahay, ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Ang hangin ay magaan. May pagkain sa mesa, kanin, ulam, baka may panghimagas pang matamis. Nakaon ang mga ilaw, nabayaran na ang mga bills, at walang bigat sa iyong dibdib kapag iniisip ang bukas. Makita mong binubuksan mo ang iyong wallet o tinitignan ang iyong account, at imbes na takot, nakakaramdam ka ng ginhawa. Nakikita mong sapat. Nakikita mong higit pa sa sapat. Pabayaan mong sumanib ang pakiramdam na yon. Hindi lang sa iyong isipan, kundi pati na rin sa iyong katawan. Paano pakiramdam na makahinga ng walang alalahanin sa bawat piso? Pabayaan mong mag-relax ang iyong mga balikat. Pabayaan mong magbukas ang iyong panga. Pabayaan mong lumambot ang iyong puso. Ngayon, isipin mong may isang malumanay na gintong liwanag sa itaas ng iyong ulo. Ang liwanag na ito ay kumakatawan sa biyaya ng Diyos, sa suporta ng universo, at sa pagmamahal ng iyong mga ninuno na nagdasal para sa mas maginhawang buhay para sa kanilang hinaharap na pamilya para sa iyo. Makita mong dahan-dahang bumabagsak ang gintong liwanag sa iyo. Mula sa iyong ulo. Pababa sa iyong dibdib. Pababa sa iyong mga braso. Pababa sa iyong mga kamay. Pababa sa iyong mga binti. At sa wakas, pababa sa iyong mga paa. Ngayon, isipin mong ang parehong liwanag ay dumadaloy sa mangkok ng bigas at asukal sa iyong harapan. Ang mga butil ay nagsimulang magningning ng malumanay. Ang asukal ay kumikislap na parang maliliit na bituin. Sa iyong puso, ulitin ang mga simpleng affirmations, maaaring tahimik o malakas. Bukas ako upang tumanggap ng tapat at masayang kasaganaan. Ang aking tahanan ay isang ligtas at pinagpalang lugar para sa kasaganaan. Karapat-dapat akong magkaroon ng katatagan, kapayapaan, at labis-labis na biyaya. Sabihin bawat linya ng dahan-dahan, parang isang katotohanan na sa wakas ay pinapayagan mong tanggapin. Kung dumarating ang mga luha, hayaan silang pumatak. Ang mga luha ay maaaring isang anyo ng pagpapalaya, ang mga lumang takot, kahihiyan, at paniniwala ay nililinis. Ngayon, isipin ang mga taong mahal mo. Ang iyong mga anak, ang iyong mga magulang, ang iyong partner, ang iyong mga kapatid, pati na rin mga kaibigan na parang pamilya. Nakita mong umingiti sila, relaxed, nag-enjoy ng pagkain ng magkasama sa iyong tahanan. Ramdamin ang init ng sandaling iyon. Ibulong sa iyong puso. Naway umabot ang kasaganaan na ito hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga mahal ko sa buhay. Naway pagpalain ako upang maging biyaya rin ako sa iba. Huminga ng malalim pang isang beses. Inhala ng pag-asa. Exhale ng takot. Dahan-dahang buksan ang iyong mga mata. Tingnan ang mangkok sa iyong harapan. Hindi na ito basta bigas at asukal. Ito ay naglalaman ng iyong mga dasal, iyong mga pangarap, ang iyong lakas ng loob na maniwala muli. Ipinahayag mo na sa universo ng malinaw. Handa na akong tumanggap ng isang bagong kabanata ng kasaganaan. Sa huling bahagi, pag-uusapan natin kung paano magpatuloy mula sa ritual na ito, pagsamahin ang pananampalataya, aksyon, at kapalaran, upang ang sinimulan mo ngayon ay patuloy na lumago sa iyong araw-araw na buhay.
Kung nakarating ka na sa bahaging ito, ibig sabihin ay gutom na gutom ang iyong kaluluwa sa pagbabago. Hindi mo lang pinanood ang video, nagpakita ka para sa iyong sarili. Inihanda mo ang iyong espasyo, hinalo mo ang bigas at asukal, binuksan mo ang iyong puso, at pinayagan mong mag-asa muli. Ang mga hakbang na iyon ay malakas na. Ngunit tandaan mo ito, kaibigan. Ang ritual ay isang susi, hindi ang buong paglalakbay. Binubuksan nito ang isang pinto, ngunit ikaw pa rin ang pipiliing dumaan dito. Mula ngayon, maglakad ng may ibang kamalayan. Kapag humahawak ka ng pera, gawin mo ito ng may respeto, hindi takot. Kapag nagsasalita ka tungkol sa iyong sitwasyon, pumili ng mga salitang nagdadala ng buhay, hindi sumpa. Palitan ang hindi ko kailanman magkakaroon ng sapat, ng natutuwa akong mag-akit at maghawak ng mas maraming biyaya. Gumawa ng maliliit at praktikal na hakbang na tumutugma sa iyong dasal. Ayusin ang iyong mga barya at bills. Magpasalamat kahit sa maliit na kita. Maging bukas sa mga bagong ideya, side jobs, o oportunidad. Bitawan ng mga tao, gawi, o mindset na patuloy na kumakaladkad sa iyo. Tiwala na ang universo, Diyos, at ang iyong mga ninuno ay hindi bulag sa iyong mga pagsisikap. Ang bawat tapat na trabaho, ang bawat tahimik na luha, ang bawat tapat na dasal, wala ni isa sa mga iyon ang nasayang. Kung ang ritual na ito at mensaheng ito ay umabot sa iyo ngayon, hindi ito aksidente. Isa itong mahinahing senyal na ang iyong panahon ng laging pagiging nasa survival mode ay nagbabago. Hawakan mo ang katotohanan ito. Hindi ka nakakalimutan. Hindi ka isinumpa. Ikaw ay nasa proseso. At habang patuloy mong hinahalo ang pananampalataya sa iyong araw-araw na buhay, tulad ng paghahalo mo ng bigas at asukal, ang daloy ng kasaganaan ay makakahanap ng daan patungo sa iyo, sa tamang anyo, sa tamang panahon.